So today's video mga ka-farmers, and meron na naman tayong reaction video. So balik na naman tayo sa baboy ang walang amoy kasi meron po akong nakuha na video na complete package po yung kulungan niya. So medyo makakakuha kayo ng idea sa ginawa nitong ni Sir na baboy ang walang amoy. So bago natin panoorin, intro muna. So yan mga ka-farmers, dito na tayo sa ating reaction video ngayon. So disclaimer, shout out kay Sir kung sino man po yung gumawa ng video na to. So magkaroon lang tayo ng reaction video sa ginawa nilang design sa kanilang baboyang amoy. So panoorin natin mga ka-farmers. Good day sa inyong lahat. Ako po si Mad One Tamad at nandito naman po tayo Oh, Mad One Tamad, yun po yung pangalan ni Sir. sa isang video sa Madodol Channel. Muli, nandito po Madodol, tayo ngayon sa pangalan? Anong pangalan? Good day sa inyong lahat. Ako po si Mad One Tamad at nandito naman po tayo sa isang video sa Madodol Channel. Madodol Muli, Channel. nandito po tayo ngayon sa Mangjos Farm sa may Palawan, no, sa bandang Siksikan. Oh, Manjos Farm sa Palawan pala to mga ka-farmers. May mga nagtatanong na kung pwede daw bumisita dito sa ating farm, no? Dahil ngayon po ay may sanitary outbreak, wala po muna tayong bisita, no? Dahil sa biosecurity. Ngayon, i-discuss naman natin katulad ng pinangako natin na nung nakaraan, yung ating baboyang walang amoy, no? So puntahan mo natin yung mga baboy kasi alas 12 na, no? Nag-iingay na sila. Yan yung pag maliliit pa ang baboy mga ka-farmers, pag alas 12, nagugutom yan. Sigurado hihingi ng pagkain yan. Bago natin i-discuss yung parts ng ating baboyan, pakainin mo natin yung mga baboy natin bago sila magwala, no? Yun. So yan, dito muna tayo sa feeder part ng ating ating baboyan, no? So meron tayo ditong 10 mga biik, no? So ito, meron tayo ditong feeds, no? Again, dinesign natin to para sa mga retiree o mga senior citizen. Dinesign pala to mga ka-farmers para daw sa mga retiree. Dali natin yung buhay, no? Ito nga pala ay para probiotics, madali lang daw ang no? So pag-ano. yan, ay merong mga kefir grain yan, no? Hindi ko alam kung naririnig nyo kasi ang ingay na ng mga baboy, no? So buksan natin yon, yung takip, no? Lapag muna natin tong ating probiotic at buksan natin yung ating feeds, no? Oh, wet feeding pala siya mga ka-farmers. Kasi maglalagay nga siya ng probiotic na ilalagay niya sa feed, tapos yun ang papakain natin. At yun na yung papakain niya sa kanyang mga baboy. So lapag muna natin yung takip dito. Yan. Tapos lagyan natin ng probiotic yung ating mga feeds. Yan, So ayan yung probiotic. kefir grain, no? Kung familiar kayo sa water kefir, yan yung water kefir, yung puti, no? Yung mga puti na yan. Wala akong idea sa ganyan idol. Yan, so nilagyan natin ng Ibang alam kong probiotic yung molasses na may hinaluan ng kung ano-ano. Yun yung alam ko na probiotic. Tapos yung Yakult, pwede rin yun. water kefir, i-mix natin. Yan. Tapos Tapos meron pa akong isang hindi ko naman siya ino-endorse. Isa sa mga probiotic din na alam ko na nakakatulong sa mga baboy natin na maiwasan yung amoy. Ang ginagamit ko dati is Grand Umebet. lalagay natin sa ating feeder. Yung feeder natin, may harang muna yan, no? Hinarangan Ayan, natin hinarangan para hindi niya. sila mag-agaw-agawan, no? Tama. Ibabalansin muna natin yung lagay. Sa Ito yung sinasabi ko mga ka-farmers sa mga previous video natin, may harang siya, may divider, may parang division para may kanya-kanyang kainan yung mga baboy natin. Hindi sila mag-aagawan. Saka maiwasan din na higaan niya yung kainan ng ating baboy. ating feeder, ito ay approximately 8 inches ang width at 6 inches ang lalim ng ating feeder. Yan, meron yan drain sa dulo, no? May drainer din siya. Ito na yung sinasabi ko. Kailangan ng drainage. Kasi kung lilinisan mo siya, kailangan natin na linisin. So, ganito talaga dapat ang magiging design sa ating mga feeder o mga kulungan natin ng baboy. Kapag lilinisin natin, may drain yan. Saka syempre, meron tayong panlinis. At Yan, may meron tayong panlinis susi din. para buksan, no? May pansusi Ingay daw. na ng mga baboy, no? So, buksan na natin bago sila magingay. So, paano natin bubuksan yan, no? Simple lang, angat natin to. Yun. Yan, pagkangangat natin, yan. Tapos sasabit natin yung no? May lock siya, ang galing. Yan, sasabit niya dyan yung kadena. Yan, sabit natin.
Again, Yun. one hand operation lang. Dinisenyo natin to para sa ating mga ating lolo na si Mang Jo. Kasi syempre senior citizen na siya. Yan, Para nakita magaan. nyo, dahil may mga bara. Para magaan sa ating kanya. feeder, Kasi may mga hinge yan lolo dyan, na rin. no? Yan, so pag nililinis natin, etong ano na to gumagalaw, no? So, Yun, gumagalaw ang galing, yan, oh. no? Ang galing niya mga ka-farmers, oh, gumagalaw. Kapag hindi pa papakainin, nakalak muna siya doon. Pag papakainin, bubuksan, ganyan. Ito yun yung sinasabi ko doon sa mga previous nating reaction video. Yan yun. So, tinutulak lang naman nila pag gutom na sila, no? So, hindi mo natin bibigay lahat yan, no? Mamaya na lang natin ibigay lahat, no? Para lang tumahimik, no? Kung di nyo narinig kanina, ang nilagay natin, water kefir, no? Water Ito ay kefir. Hindi SCOBY ko alam yun eh. ng lactic acid bacteria at kung ano-anong mga good bacteria na magaling sa gut ng ating tiyan, no? So, iniinom. Hindi ko alam yun mga ka-farmers. Kung meron po kayong idea tungkol dyan, pakishare naman. Baka meron dito rin yan sa lugar namin. Baka itry ko rin sa mga baboy ko. Namin yan, iniinom din ng mga baboy, no? So, ayan, tingnan natin yung feeder. Magsimula muna tayo sa labas, no? So, ano ba yung design natin? Ang design natin ng baboyang walang amoy ay approximately 15 feet by 10 feet, no? 15 feet by 10 feet. Saan yun? Taas or yung dimension ng kulungan? Meron siyang hollow block sa gilid, mga 4 na patong, at syempre, meron din siyang bubong na semi-monitor. Kung makikita nyo dyan, Ayun oh. Semi-monitor siya. ay Ito yung sinasabi ko mga ka-farmers para hindi masyadong mainitan ang ating mga baboy. Yan oh. Yun yung ginawa. Ang tawag daw sa kanila is semi-monitor. So yung ventilation ng ating kulungan ng mga baboy. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga ka-farmers na nahanap kong video na kumpleto talaga. So dito natin makikita yung mga design na kumpleto sa isang baboyan na walang amoy. semi-monitor para sumingaw yung init, no? At makalabas ang init, no? Sa dulo, meron niya mga gutter, katulad dyan, at merong rainwater recovery, no? Para yung ating pool sa likod, mamaya ipapakita ko, makakuha tayo ng libreng tubig galing sa ulan, no? So Tubig dito sa muna ulan. tayo sa hagdan. Ito Yan. nga pala yung mga luma nilang tire feeder, no? So retired feeder na to mga to, no? So ginamit na ngayon natin tong Dati na pala yung ginamit na kainan. So ginawa na lang tungtungan. tapakan yung kanilang Daanan, retired apakan feeder. yan. Dati kasi nung maliliit sila, naka-tire feeder sila. So i-discuss uli natin, no? Mula sa loob, ito yung kanilang feeder, no? So hindi sila nagsisiksikan. Kasya yung 10 dyan, 10 yung division yan. May iba't ibang edad kasi ito. No? Oo nga oh. May maliliit saka may malalaki. Magkaiba yung mga edad niya mga ka-farmers. Ito 1 linggo, no? May mga 5 nauna. Ito yung mga nauna, yung malalaki. At yung mga nahuli, yung sumunod ng 1 linggo, maliliit. Dito kasi sa Palawan. Advisable kaya yan? Magkaano sila sa isang kulungan? Siyempre pag yung nauna mag-grower na yun tapos itong alanganin pa dapat starter pa lang siya. Paano kaya yun? Wala akong idea sa ganyan. Basta ang alam ko basta pagkaparehas ang mga edad magkakasama yon. Pag ang hindi magkaparehas hinihiwalay din namin. Walang supply ng biik nung panahon na yon. So 2 kuwanan kami. Isa pa lang yung kulungan. Normally talaga hinihiwalay yan. Pero ang ginagawa na lang natin, nagdadagdag tayo ng takal ng pagkain nila para hindi sila para hindi maubusan yung maliliit, no? So discuss na natin yung loob, no? Syempre meron tayo ditong pinto. Yan, may high-tech na door lock. Minsan Nice. nabubuksan ng baboy yan, no? Natutulak nila. So, Oo, kailangan natutulak natin yan. ng ganito para hindi mabuksan ng baboy, no? Oo. Dapat talaga may Tapos, lock yan. meron tayong ginawang platform dito, no? Syempre, bakit natin nilagyan ng platform? Sa babuyang walang amoy kasi, ang sikreto dyan ay yung ipa, no? So, dito sa ipa natin, Tignan niyo mga nipa, mga ka-farmers oh. May halo siyang damo, may darak at saka uling, o di ba? Yan talaga yung dapat na ilagay natin sa ating ng mga nipa para yung amoy talaga ng baho ng baboy is i-absorb niyan, lalo na yan uling sa nipa. Yan yung nakakatulong talaga. Yan oh, kompleto talaga siya. Oh. Yan, panoorin ulit natin. meron tayo dyan pinaghalong rice straw, ipa at saka uling, no? Yan, rice straw Para pala sa ang inyo, nilagay kasi niya. Siyempre yung ipa mahal din, no? Binibili rin kasi yung ipa, no?
So yung rice straw, marami dyan, libre. Ayan, no? Yung mga dahon dyan sa mga puno ng mangga, yung mga damo dyan, dayame, lahat yan ginagrass cut, iniipon at tinatapon dito. No? Yan. Tapos naglagay din tayo ng charcoal, bukod sa kinakain nila yung charcoal, hinihigop din nila yung ina-absorb din nila yung ano no, yung Baho. amoy no sa moisture ng ihi nila no. Kasi minsan umiihi rin talaga sila diyan. Tapos naglagay tayo ng platform katulad ng sinabi ko kanina para yung ipa ay hindi mapunta sa kanilang kainan no. Tama. Ayaw natin kasing mapunta yung ipa, so bago sila umakyat dito, sumampa sa plataforma, Para ano, hindi makalat, 'di ba, mga ka-farmers. Kaya merong platform para yung nipa nandun lang. Kapag nakatanalsik yan dyan sa platform na yan, pwede siyang walis-walisin na lang. malinis na yung paa nila, saka sila kakain dito no. So ayan yung ating gate ng ating feeder no. Katulad ng discuss ko kanina, may bisagra yan dito. May bisagra din dun sa kabila at meron siyang kadena para umangat siya at yung parang tubo na yon ay yung kanyang lock. Ginagamitan natin ng panlinis nito, high-tech yung panlinis natin no. So nililinis natin yan, pagkatapos sila isprayan lang natin yan ng tubig, tapos de-drain na yan sa labas dito no. So sa labas naman hindi na sa Ayun o, mga ka-farmers o. Drainage nung kainan. Yan yung pinaka-importante dyan sa mga ganyan na kulungan. sayang yung mga uneaten feeds no, maraming manok dito no na nakagala. So yung mga manok, sila na yung mga kumakain ng mga excess feeds niya no. Again, minsan matigas buksan yung ano, so may susi tayo no. Ito yung ating 45 na susi no. Susi daw. Ito yung 45 na pangsusi susi. natin doon sa clean out cover no. Saktong-sakto yan no. 1 inch na tubular steel, saktong-sakto dun sa clean out cover na ano no. Mamaya pakita natin paano. Cover ng drainage. Okay? So meron din tayo dito no na brush. Ang walis. Pang brush ng mga ano no, ipa. Minsan kasi yung ipa Yes, tama. lumalagpas diyan. So yan. Panatilihin natin tuyo itong lugar na to no kasi pag basa tong lugar na to, yung mga baboy isipin nila dito sila tatae no. So may mga mangilan-ngilang tae doon na O di ba ang idea mga ka-farmers, kapag pinanatili nating basa yung hinihigaan ng mga baboy, sigurado doon din sila iihi, saka doon din sila dudumi. Kaya baka inisip ng na so yun mga ka-farmers, panatiliin natin na tuyo talaga yung hinihigaan ng ating mga baboy kasi pag basa daw yan is may isip ng baboy na doon sila dudumi at iihi. Kaya dapat daw palaging malinis yung platform sa ganitong kulungan. natira. So pag kung saan yung basa, doon tumatay yung baboy. Kaya tayo gumawa ng wallowing pond. So, Yan, tingnan natin yung wallowing Oh, pond. tandaan nyo mga ka-farmers wallowing pond. Wallowing pond ang tawag po mga ka-farmers sa ganitong may tubig. Yan, punta tayo Sa sa ganitong wallowing pond. baboyang walang amoy. So yung wallowing pond natin dito, maraming lumulutang na flying saucer. May flying saucer. Ayun. May mga may bago. So dito, umiihi, saka dito dumudumi yung karamihan ng ating mga baboy. Itong diba? wallowing pond na to, pinapalitan natin to almost every day, no? Every morning. Yan, bago every yung day. tubig nila, para sariwa, no? Saka hindi nila aksidenteng mainom, no? Kung may ihiman ito, no? Tama. Dumi, no? Tapos, Kasi magdadala para ng sakit hindi rin yan. masayang yung tubig, meron tayo ditong hose, no? Yung hose na yan, minsan nagde-drain ako ng tubig dyan at dine-drain dun sa mga ornamental plants. Ornamental plants yung dinidiligan natin. Nice. Mga edibles, no? So yung Kasi ginawa nila, nilagyan ng hose, tapos yung tubig daw kapag lilinisan, imbis na hindi masayang yung tubig, ginagawa nilang fertilizer. Pero yung hindi edible guys kasi siyempre madumi yan. Ginagamit lang daw doon sa mga pananim na hindi naman kinakain. Katulad ng pang-garden, katulad ng orchids, ganon. Para may fertilizer na. May risk ng E. coli kapag edible yung ginamit. Yes, yan, may E. coli. Magdadala ng sakit yon. Yung ganda imbes na itapon mo yung tubig, pinapano niya sa sa isang pananim. Para fertilizer na siya diretso. Ang galing. Ito nga talaga yung kompleto mga ka-farmers yan. May drainage pa. Nakalock siya. Di ba? Kapag lilinisin, bubuksan yan, hulog na yung tubig. Utilize natin. In the future, maglalagay tayo ng septic tank dito na kung saan may biogas. No? Nice. So, kung gusto nyo mapanood yung paglalagay natin ng septic tank with a biogas digester, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa Madodol Channel
at i-click din ang notification bell para ma-update kayo sa mga future videos. Yan, subscribe nyo man mga farmers yung channel ni Kuya. Hindi lang sa akin pati kay Kuya. Kasi siyempre siya nagbibigay ng idea para sa atin, na makakatulong sa atin sa mga nagbaguhan na pagbababoy. No, pag naglagay na tayo ng septic system dito, no. So ito yung drain, no. So ito yung susi niya, no. May susi rin yan. Sabi ko sa inyo kanina, sakto. Ayan yung pambukas. Pagdadalahan na ng mga tai-taian, saka kung ano, mahigpit na yan buksan, no. So dahil may susi tayo, lefty loosey, righty tighty, no. So yan pahigpit, ito naman ang pabukas, no. So Matigas. tingnan natin, hindi tayo makabuelo dito ng yung side na yan, no. So ito yung pinaka-wrench niya, no. Yun. Bumukas. So yun. Okay, so nabubuksan siya, no. Yan yung sinasabi ko mga ka-farmers, kailangan ng lock sa wallowing pool para yung tubig hindi mo na maalis. Kapag tatanggalin papalitan, yan, bubuksan yung drainage para malinis, para ma-out yung tubig. Sara natin kasi tatapon yung tubig sa wallowing pond. So dito naman tayo sa likod. Dito yan, naman inuman. sa likod, nandito yung ating water, no. Water, no. Dito tayo nagpapainom, no. So yan. Nice. May drain doon sa baba at nakakonect siya sa mga nipple drinker. So tingnan natin, ayun, no. May nipple drinker, iba't iba yung height niyan. So ito 15 inches from the ground. Ito naman ay 9 inches or 9.5 inches from the ground. Yeah. So bakit ganon? Siyempre, iba-iba yung size ng ating mga biik, no. So merong maliit, meron ding malaki. So para maabot nila yung kanilang tubig, no. So kasi pag maliit pa, doon muna sa baba. Pag malaki na, doon na sa mataas. Meron din tayong drain dito kung gusto nating i-drain yung tubig sa ating pool. Buksan lang natin yung valve dito. Yan. So mag-drain yan doon, no. Ayun. Oh, nice. Kung papalitan mo yung tubig, yan din, no. Oh, di ba? Bagong tubig na naman. So pwede nating i-drain at pwede nating patayin. Pinatay ko na, no. Nice. So sa likod naman, ito muna yung temporary septic tank natin, no. So dito, meron tayo dito. May temporary septic tank sila, mga ka-farmers. Lalagyan ng mga Dumi. dayami, saka dahon. Yan, mga dahon. Tinatapon yung mga nawawalis natin na dumi ng baboy. Tapos dito sa kabila, ito yung vermiculture area natin. Pag decomposed na yon, dito naman tayo sa worm bin, no? So yan, worm bin yan. May mga worms yan. Hindi ko nabubuksan kasi mabigat yung yero. So, nandyan yung worms natin. So, Galing. dalawa yan, no? Bakit dalawa? Kasi habang hindi pa nadidecompose yung leaves saka yung dumi ng baboy dito sa dry composter natin, hindi muna pwedeng lagyan ng worms yan, no? So pag na-decompose na yan, sasalain natin itong mga worms dito at ililipat naman dito. Dito no? sa kabila. So, kaya siya tinawag na Nice. babuyang walang amoy kasi yung paggamit ng substrate na leaves, ipa, rice straw at mga dried materials sa inyong farm, siya yung nag-absorb o nagsisilbing diaper, no? So tingnan natin muli, no? So yan, sa loob may mga plastering yan, no? Pero sa labas wala pa, no? Kasi nagtitipid tayo. Ang fertilizer na rin, mga ka-farmers. Kasi siyempre yung dumi talaga ng mga baboy, di naman natin alam kung saan talaga tututok yan dyan sa kulungan. Minsan nandun sa may kainan, minsan nandito sa gitna, minsan nandun sa wallowing pool. So wawalisin mo lang, tapos ilagay mo daw dyan. Kung magkakaroon sila ng septic tank, diretso na yan doon, yung dumi. Future, kapag kumita na tayo sa mga baboy na yan, saka natin ipapaplaster yung labas. Saka may expansion tayo dito. Kung gusto pa namin mag-expand dyan, mag-expand kami dito. Mag-expand pa sila. Nice. Kaya natin pinili to kasi ito yung high elevation. Ayan, no? High elevation tong lugar na to. So hindi ito binabaha. Tapos may kanal din to. May swale tayo dito. Ayun, so, may kanal. Na yan, kung gusto nyo malaman kung ano yung swale, may video tayo dyan, no? Sa permaculture, gumagamit tayo. So wala akong idea sa ganyan pero galing ni Kuya. Marami siyang sinasabi, binabanggit na ngayon ko lang nalalaman kung ano yun. So matututo tayo kung ano yun. I-research natin, mga ka-farmers. Swale, no? So yung drain ng ating pond napupunta sa swale yan habang wala pa tayong septic system, no? So yun, may mga dumi na dyan, no? Sa dyan dumudumi yung mga baboy. Meron din tayong overflow doon. Ayun, para no? hindi mag-overflow kung sakaling mapuno ito. Nice. Ang ganda ng idea talaga ng kulungan na ito, mga ka-farmers. May overflow na tubo. Kapag minsan na kalimutan, nakaligtaan natin, na nilalagyan natin ng bagong tubig, tapos di natin namalayan, puno na pala. So magkakaroon ng overflow hose, ayan yung tube na yan. Diyan dediretso yung sobrang tubig. Hindi siya dediretso doon sa may
Hindi pa. Ang galing. Ang galing ng ano, ng idea talaga ng kulungan na to. Napaka-kumpleto. Hindi mo mabantayan, hindi mag-overflow sa ipa. Kailangan panatilihin nating tuyo yung ipa Nice, kasi yung nice. ipa ang nagsisilbing sumisip-sip ng ano no, ng amoy no. Yes. So after 4 months, 3 to 4 months pag ready nang i-harvest yung baboy, ready na rin nating i-harvest yung ano no, yung ipa natin or yung material natin na yan no. So dagdag lang tayo ng dagdag hanggang bumaba yan no. So hindi kailangan pa no. Dadangkal, So, no? katulad sinabi ko, yung mga dahon diyan na luma, yan yung mga dahon-dahon diyan, nire-rake namin, yung gina-grass cutter doon. Syempre sa manukang walang amoy doon sa dulo, may manukang walang amoy tayo doon. May manukan din silang walang amoy. Wala akong idea sa ganyan ah. Kasi baboy nga yung ina natin topic. Kasi ko, i-ano natin yan. Disregard natin yan. Ito lang tayo sa baboy. Ginagamitan din natin ng same substrate no. Tapos dito naman may maliit tayong vermiculture area. Ito yung maliit pa natin, dudugtungan pa natin to in the future. So ayan, may net dyan na nakaharang. And then ito, tingnan natin no. Ayan, so andyan yung decomposed na manure leaves saka kung ano-ano pang Mauud dyan. Pang ano, So, yan. pang fertilizer mga ka-farmers. Natin, yung ating ano, kinain na ng manok. Ala, natumba na. Feeds, no? Hindi natin nabantayan, no? Kinakain na ng mga manok. Ayan yung mga manok na kumakain ng feeds. Anyway, ibigay pa natin sa baboy itong mga natira nating feeds, no? Kinain na ng manok eh. Kung gusto pa nila. Ayan, no? So, hindi natin kailangan i-ano yung gate, no? Ayan. Natanggal na yung lock. Kawawa naman itong maliit na to. Kailangan bigyan ng vitamins yan, no? Oo, para Patuloy lumaki. na siya. Para makahabol sa laki. Yan. So again, kapag ubos na nila yan, may Sa amin kasi mga ka-farmers, pag mayroong maliit sa kulungan, tapos magkakasama, yung maliit nililipat namin ng kulungan para yung nutrient na makakain niya is tama talaga sa katawan niya. Kasi kapag ganito magkakasama, yung mga malalaki, tatalunin yung mga liit. Siyempre, yung maliit, kunti lang makakain nun. drain tayo dun sa baba, bubuksan lang natin gamit yung Ayun o, susi may na drainage yun, din. at i-sprayan lang natin ng pressure washer or ng ito, meron tayo dito no. Ayun o, malakas may na panglinis pressure, pa bukan o, natin, di no? ba? Yan. Yan. So, lang natin ganun yan no. Ganyan ang importante ng ano, Hindi natin pang ano pinaliliguan talaga. yung mga baboy no kasi kusa na silang naliligo no, may wallowing pond na Yes, sila. tama, Yun ang tama. kinaganda ng Hindi na kailangan paliguan mga ka-farmers yung baboy kasi nga may wallowing pan na. babuyang walang amoy no. Sa babuyang walang amoy, kinakapi natin yung ano no, yung pigness of the pig no. Ginagamit natin yung katangian nila na magbungkal, na Nice, magligo nice. mag-isa sa tubigan para nang sa ganun At saka ano, kuya, hindi tayo makapirwisyo sa mga kapitbahay kasi nga wala siyang amoy. Baboy ang walang amoy nga siya. hindi sila magkasakit no at mas masigla Nice. sila, Oo. mas magana sila kumain. At syempre, mas mabilis sila lumaki, yun naman ang goal natin. At pagkatapos doon, magagamit natin yung mga waste product nila, hindi na siya nagiging problema sa environment, no? Siya ay nagiging pataba pa, no? Kung makikita Yes, natin tama. dito, mayroong mga tanim dyan, no? May Pwedeng gawing maliit fertilizer. tayong vegetable garden dyan sa paligid na kung saan magagamit yung ating Lawak, ah. substrate, no? So, kung may tanong kayo, mag-comment lang down below, i-share ang video. At don't forget to hit the notification bell katulad na sinabi ko kanina para Please, ma-update subscribe kayo sa nyo naman, future mga ka-farmers. development ng ating babuyang walang amoy dito sa Mang Joe's Farm, no? So Mang muli, Joe's Farm. maraming salamat sa inyong panonood. O di ba mga ka-farmers, ang ganda ng kulungan. Ito yung sinasabi ko na kumpleto na baboyang walang amoy. So, thank you sa pagbigay ng idea. Kuya, yan isusubscribe kita. So, mga ka-farmers, baka naman gusto nyong isubscribe si Kuya. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers ang ating reaction video. Sana meron naman tayong napulot na kaalaman at mga guide sa mga ganitong kulungan. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Para sa akin, itong video na to, napakaganda, Kuya. Thumbs up. Ang galing. Kumpleto. So, hanggang dito lang mga ka-farmers. This is Ericus TV. Bye-bye. See you in my next premiere. Love you all.